Niyo usab pinaagi sa ato mga major sponsors nga mo'y nagpaluyo kanunay sa ato ang programa matag Domingo nga tanan kay og wala sila wala pud kita. So daghan kayong salamat kay kini ato ang Kapihan sa Dipolog is a public affairs program. Dayon kabaluta nga sa kanunay nga padalata nakigambita o nakig-share tag mga information para sa atong mga katawhan alang sa kalambuan natong tanan. Sa ato ang ilabi na sa atong katilingban dinhi sa atong luwigan sa Zamboanga del Norte kauban na ang duha ka dakbayan sa Dipolog dapitan. So sa naandan atong kauban dinhi sa kanunay atong Three Musketeers nga may nagdala og kinabuhi usab sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan gawa sa atong mga sponsors. Daghang salamat sa atong IT Director, si Silbert Adriatico Dunduyano. Good morning. Ang nagdala sa atong live streaming, www.imndipolog.weebly.com. Dayon, click mo sa YouTube na di atong kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan, uploaded na sa YouTube, pinaagi kang Silbert Adriatico Dunduyano. Daghang kay salamat. Tanan na itong mga guests, matag Domingo nga tanan, na diha sa to ang YouTube account Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Tax Ilumba nga may nagdala usab sa atong tingog sa kanginan matag Domingo nga tanan. Simultaneous broadcast RMN TXDR 981 AM o ingon man IFM 94.1. Dito sa atong broadcast station ning Barangay Torno sa ning dakbayan sa Dipolog tuwa dito si Danny Leo. Daghang kay salamat. Silang Roger Monira, silang Mardy Libres, silang Elaine, silang Joey. Daghang kay salamat si Roger sa pag-suportar kaninyo sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan sa ngalan sa atong station manager nga si Mr. Edgar Dagomo. Kini si Edith pahintiton mo inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog makikauban sa ninyo sulod sa duha ka takta nga tulumanon. And then atong lang ilarawan ang ato ang talan-awon sa gawas atong kahimtang sa gawas labi na ang atong lakat sa panahon kay kusog kay ang bunok nga, sa ulan dinhi sa atong dakbayan sa Dipolog ganina pa ning buntag nga alas 7 buntag gabi bunok pud ang ulan diri sa ato mga 9 o'clock ba to in the evening tama na kadlawon no and then hangtod karon bunok gihapon ang ulan so ato ang gipahinumduman atong gi-advisean ang atong mga dumudoong ang atong mga mobisita ang buot nga moari diri sa dakbayan sa Dipolog pagdala mo sa inyong mga raincoat inyong mga payo mag-jacket kamo kay haron maglikay kita sa sakit kay kung sila pa mahal magkasakit ngayon. And then of course atong pahinumduman ang atong mga katawhan sa mga daplin sa mga suba daplin sa mga baybay diha nagpuyo sa atong mga bungtod, no? Palihog lang, magbantay-bantay mo sa atong palibot. Kadang mga daplin sa suba, daplin sa baybay, magbantay sa mga baha, sa mga dagan, sa tubig, kay haron malikay sa disgrasya, ilabi na ang atong mga kabataan. Dahil og mahimo, kanang inyong mga kuryente, ipang-off na, o mga ubos kayo ang kuryente, kinahanglan nga, ipang-pataas ka na, kay haron malikay sa disgrasya, ilabi na panahon sa magbahaon niya pinakalit. Diyan na ba sa Santa Isabel, diyan sa Minawog Dapit, tapos diri sa Dicayas, no? Barangay Dicayas. Diha dali ra ba diha mabahaan, no? Unsa pa ilain nga diri sa Turno po, no? Part diri sa Turno dali ra mabahaan diri sa atong dakbayan sa Dipolog. So, atong panawagan sa atong mga tagbalay sa atong mga katawan diri sa dakbayan sa Dipolog, labi na kanang namuyo doon sa suba. Palihog lang, magbantay-bantay haron mahalikay sa disgrasya kung panahon nga mo dako ang tubig, bantayan jud ang tubig, no? Si Marian Tenorio diha dapit sa Luok Istaka mo na ilaa, magbantay-bantay sa tubig ha kay haron dili mabahaan. Ipangsaka daan ang mga butang haron dili na dali ra kayo pagbakwit, no? Dayon mahimo padalitan unsay mga kakulian unsay mga suliran nga naa sa inyong mga barangay dangop kamo sa mga opisyales sa barangay sa mga kapitan ninyo tagsa-tagsa aron og padalitan mo dako ang tubig makatabang sila para pag-evacuate sa mga katawhan. So manay pahinumdum nato ha gikan sa kapihan sa Dipolog kinahanglan magmatnon kitang tanan para luwas usab kitang tanan mahalikay sa disgrasya ilabi na karon nga panahon sa ting ulan wala nang tay bagyo pero buwag lang pero kusog man gud bunok ang ulan sige so
maglikay kita labi na sa mga baha o guban pa. So kala po mga soil erosion diya dapit sa mga bungtod-bungtod kay haron malikay kita sa disgrasya, mga matumbang nga mga lubi, matumbang nga mga kahoy. Palihog lang ha, i-report ko na sa ngadto sa Nico sa para maputol ang mga kahoy, mga sanga, aron dili na mosangit ang kuryente sa atong linya sa kuryente dayon simbako na anyay makuryentihan. So, salamat kayo ato nang pahinumdum kanunay karong mga panahon na gikan sa kapihan sa Dipolog. Dayon atong pasalamatan ang atong official venue ang function room sa Camila Hotel 2. Pinaagi kang Manager Alma Cuenca. Daghang kay salamat nga kanunay nag-accommodate nato diri sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Kay under renovation na ang atong original venue ang Sunburst Ground Floor Camila Hotel 1. Dayon ato usab nga ipabahibalo nga hapit ato Christmas party tax no, Silbert no. So puhon maling Ginoo diri na ta mag Christmas party sa ato ang kapihuman sa atong kapihan sa Dipolog diri sa atong official venue. So to God be all the glory. Daghang salamat sa atong mga sponsors. Silang Vice Governor Senen Alvis Angeles, ang ato ang presiding officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much, Attorney Senen Alvis Angeles kanunay nagsuportar sa atong kapihan sa Dipolog. Daghang salamat nato kang Attorney Julius Sinapigkit, ang ato ang board member sa 2nd District sa Zamboanga del Norte, presiding officer pro tempore sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Atong itunod usab ang atong mainipon nga pasalamat kadto kang former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission. We are proud and honored to say nga ato gina taga Dipolog yun si Sir Matoy dayon panelist nato nas kapihan sa Dipolog. Guest unta nato rong butaga pero wala kasakay to sa Tagaytay. na stranded sa Tagaytay. So nag-text siya nako gabi wa siya kasakay. So next time ato gipay kauban si Sir Matoy Barinaga. Daghang salamat usab nato sa J&P Fruit Nursery and Lumberyard sa Barangay Lingasad sa lungsod sa Pulangco ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang J&P Lumberyard aduna usab kini nga branch diha sa Barangay Galas ning Dakbayan sa Dipolog. Dayon kini gipanagihan o gidumala ni Mr. and Mrs. Porfirio ni Cesario. So alang sa inyo mga kahoy nga kinahanglanon kung magbalay hinuon nga mga dampa o uban pa adto lang kamo sa J&P Fruit Nursery and Lumberyard o ingon man sa ila ang mga fruit seedlings baligya na adiha. Daghang salamat usab nato kang Attorney Junald C. Napikit, manggiitan nga abogado o konsehal sa Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat nato kang Mr. Henry P. Chanero, atong Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment, Hong Kong. Dili nato gihapon makaistorya karubutaga kay signal maot kaayo kasabot ng tami aghapon niya nga magtawgan na mi pero di gid siya makontak. So next time na lang po si Sir Henry Chanero kanunay na nga gasunod sa ato ang kapihan sa Dipolog. I think kani kay nga siya nga makalugar siya mo live stream siya sa atong kapihan sa Dipolog kay busy kay sila karon sa Hong Kong nagprocess sa mga clearances para sa mga OFWs nga manguli karong Christmas season diri sa ato ang nasod sa Pilipinas. So muna gikabisihan karon nilang Sir Henry Chanero dito sa Hong Kong. Gipadalaan ko niyo mga pictures daghan kay sila mga kliyente nga mga Pinoy, mga Pinay nga nag-process og mga papers para makauli diri maka-spend og Christmas sa mga minahal sa kinabuhi kay kanarbaho man dito sa Hong Kong. So daghang kay salamat ngadto kang Sir Henry Chanero. Daghang salamat usab ngadto kang Mr. Muhammad Hasan Adjo, ang atong Provincial Agrarian Reform Officer 2 sa Department of Agrarian Reform sa Isabel Dipolog City. Daghang salamat ngadto sa Janus Marketing nga nabaligya sa line nga mga spare parts sama sa Isuzu, Suzuki, Mazda, Hyundai o guman pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Janus Marketing gipanagiyahan ni Putak Barangay Chairman Janus Yu o nahimutan kini sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Matawag sa telephone number 212-1148. Mako na ang Janus Marketing. Daghang salamat ngadto ka Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Ngadto ka Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Daghang kay salamat sa kanunay niyo pagsuporta sa kapihan sa Dipolog. Ngadto sa kang City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan, Alimalo Dagpin. Daghang salamat
absent karon nato nga panelist kay out of town. Daghang salamat nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, atong member sa House of Representatives, 2nd District Zamboanga del Norte, kanunay nagsuportar sa atong kapiyan sa Dipolog. Ang sa atong anniversary, siya may atong donor sponsor sa atong mga anniversary uniforms. No? Daghang kay salamat kanto kang Congresswoman Glona Labad-Labad o karong Pasko sa atong Christmas party pohon. Usab sponsor hapon siya. Daghang salamat nga to sa National Grid Corporation of the Philippines. Pinaagi kang Ma'am Beth Ladaga, Elizabeth A. Ladaga, Regional Corporate Public Affairs Communications Officer sa Iligan City. Nagkanayon nga dili mo tanom o kahoy, dili mo tukod og mga infrastruktura hadoon o ilawom sa transmission lines sa NGCP haron mahalikay kitang tanan sa disgrasya. Lain po nga announcement sa NGCP nga paabuto na to ang hapit na nga mahuman, no? Next year ang ilang target date is April 2017. Mahuman ang 138 kV line transmission project sa NGCP nga mo lagba sa sa lungsod sa Serious Menia, lungsod sa Pinyan, lungsod sa Pulangco. Dayon makadaog na kini og mga dinagko nga mga kinahanglanon nato sa power supply. So daghang salamat sa National Grid Corporation of the Philippines. Daghang salamat nga to kang board member Emilio Dili, paninis sa kapiyan sa Dipolog, o kang Konsyal Attorney Ruben B. Ligorio, paninis usab sa kapiyan sa Dipolog, ngadto kang board member Patri Jingchan. Daghang kay salamat, minority floor leader sa 1st District ni siya nga board member Sangguniang Panlalawigan, Zamboanga del Norte. Daghang salamat usab ngadto sa J&J Trade Center sa Rizal Avenue, Kawa-Kawa, Dakbayan sa Dapitan, o ingon man sa Patri Enterprises, wholesaler and rice corn grains dealer, o namaligya usab sa animal feeds, nahimutan diha sa Bagting, Dagbayan sa Dapitan, mao kanang Patri Enterprises. Daghang salamat usab ngadto kang Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, nga kanunay nagpaluyo sa atong kapihan sa Dipolog. And last but not the least, daghang salamat ngadto kang Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated, Lower Irasan, Rojas, Zamboanga del Norte, atong atangan ang pagtukod sa industrial plant, no, ang Petra Cement diha sa lungsod sa Rojas. Pinaagi kang Engineer Gilbert Cruz. Usa ka na kadako kay kalabuan sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, bringing employment and economic activity to our province. So, salamat kayo, Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated, Lower Irasan, Rojas, Zamboanga del Norte. O, ang legal consultant, si Attorney Crescencio N. Palpagan Jr., daghan kayong salamat, sir, kanunay sa imo ang pagsunod, pagtaluyo sa itong kapihan sa Dipolog, o ngayon man kang Judge Kenneth Rosal, daghang salamat. O, nato ka Mr. Vicente Chanson sa New Jersey, USA, nga bagong nahibalik nahauli diha sa atong dakbayan sa Dapitan, tag-iya sa Monenas Pension House. So mao kato ang nagdala og kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Daghang kayong salamat kaninyong tanan. So na naman atong mga guests karong butaga atong gipahibalong atong mga bisita nga nisanong sa atong invitation karong butaga mao ang gikan sa Department of Labor and Employment. So, mahibawa na to, unsay mga kahimtang, unsay mga balaod nun, o guban pa sa ato mga katabang sa pamilya, no? Pamimalay, kay namay kasambahay law. Dayon, hibawa na to, unsa po ang minimum wage sa ato ang private sector. Mahibawaan po na to bahin anang endo. Unsa nang endo? End of contractualization. O is it possible, tinod baka na, nga mawala ng endo, no? Sa labi na sa private sector. Kay ang mga employers na murag hesitant ani ni mo implement gani atong na mag-monitor ta sa TV, national TV o sa national news, murag hesitant po murag urong sulong medyo, no? ang Department of Labor and Employment ani ang ato ang Secretary Silvestre Billo, di ba? So mo na nga ato ni isgutan kay mo man mga concerns for issues sa ato mga trabahante nga anaa sa pribado nga sektor.
sa atong katilingban. So muna nga first and foremost, ito i-acknowledge diri ang paghiabot ni Ma'am Lyra Paulino sa Department of Labor and Employment sa ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. So good morning ma'am and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, good morning. Nagpapasalamat po kami na binigyan kami ng time at least para maka-share po namo ang unsa ang naa sa Department of Labor and Employment. Okay, thank you so much. Share kayo siya, gamay ra kayo yung greetings, no? And of course, our Provincial Director sa Department of Labor and Employment, suki na to kanunay sa Kapihan sa Dipolog, si Ma'am Lourdes Amores. Good morning ma'am and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Ma'am Dit. O sa mga tanang naminaw sa ato ang Kapihan sa Dipolog, binaagi sa RMN DXDR, mga suki nga tigpaminaw sa ato ang sinimanang programa Kapihan sa Dipolog. Okay, thanks so much. We are waiting for our panelists. I don't know kay murag ulan manggod, so basi maghinahina to sila aginod karon gadahik. Mutuwak-tuwak yung ulan. Sa gawas, makita na ito, medyo tuwak-tuwak ng ulan. No? So, ato ang manager sa Philippine Information Agency, si Alfonso Consroda. I hope he can make it today, kay bago man ito ng hospital. So, ayo-ayo lang hapon. So, panitan makaari na ka doon. Hinahinay na lang doon dahil. Joke. So, also si Edgar Saranda, si Sir Robert Pinsoy, and of course, si Julio Salaburia, taga Department of Trade and Industry, ang atong CPA panelist, nag-monitor na ito siya karon. Dali na Jules kay dabudabuhan kag apil pagutana kay nirelate ra ba dayon ang DOLE o ang DTI sa mga daghang mga butang, no? So, Jules, talihog dali na dawi hinay na dawi og ari sa to ang Kapihan sa Dipolog, si Mr. Julio Salaburia atong CPA panelist gikan sa Department of Trade and Industry. Dayon daghang salamat. Salamat. Ato ipaabot usab si Consiel Ruben Ligorio, si Board Member Romilio Boyli nga mari diri sa ato ang Kapihan sa Dipolog karong buntaga. Okay. So let's start the ball rolling bisag kani amo ang exclusive nga interview one-on-one. Okay? No. So Ma'am Lourdes, no. Una ta sa kasambahay law. Murag taon-taon na nino nga how is it 2 years na or 1 year pa lang ba ang application, implementation sa atong balaod kasambahay law. So anybody can answer this question. Kumusta ang implementation sa atong kasambahay law? Dili sa atong, we will just focus sa atong Zamboanga del Norte. Kumusta man? Nituman ba ini ang atong mga amo ngadto sa ilang mga katabang na napatuman ba nini ang doon na sila SSS, di ba? Oo. Tapos rehistro sila sa as SSS member. Tapos naa sila 1 day break every week, ilang rest day, no? Rest day. Dayon ang ilang minimum wage naka tugma ba kini ang ilang sweldo nga gihatag sa ilang mga amo. Dili ba pud sila nga overloaded ang mga trabaho, no? Kay in fairness, after all, mga human beings mo po ni. So consider po ang mga amo. Kay daghan po mga amo mga strikta nga usay daw-daugon ang mga kasambahay, ang mga ato mga katabang sa panimalay, ilain og kaon, di ba? Tapos ilain og higda, dayon mantiniran lang, dayon humayan sa amo, maisan sa bakaha. There are many instances nga inana, tapos labi na gyud ang protection sa ato ang mga katabang sa panimalay. Dili ba kana gidapatan sa mga amo? Doon na ito yung mga news, especially sa abroad na gipang plansa, gipang laphawan o ininit tubig. So, dili na nato ang ayan nga i-tolerate muna nga karong butaga kauban dyan nato ang Department of Labor and Employment para makahibalo putag unsay mga katungod sa mga atong mga trabahante sa atong mga panimalay. So, Ma'am Lyra, please. Sa ato ang diri sa ato sa Dipolog, no. Nanuyok man mi last time sa mga barangay kay usually ang musulod sa mga balay ang mga barangay jud. So dapat ang mga kasambahay mo duol jud sa ilahang barangay mo rehistro. Pero sa karon dili pa kaayo daghan ang mga nirehistro kay kana daw lagi ang time pud sa amo ana
Sa karon pod no, ang ato ang sweldo sa mga opportunity na pod ni sa mga kasambahay sa first class municipalities o mga chartered cities karon ni taas na nahimo nag 2,500. Siyempre na ana po'y benepisyo ana ang SSS, PhilHealth ug Pag-ibig. So again, ang muadjong gi-encourage ang mga kasambahay o bisag ang mga tag-iya kay para pud ni sa ilaha for their safety also. Kay kung nakarehistro, mas dali pangitaon kung naay gihimong dautan ang isa ka unsa ni katabang. Dayon ang trabaho dapat 8 ka oras ra para sa isa ka katabang. Ang tama ang imong gisulti ganiha ma'am no na dapat naatay isa ka pahulay, isa ka adlaw nga pahulay para sa ato ang katabang. Depende na kung sa inyong sabutan. Domingo ba na, Sabado ba na, basta dapat na adjud siya. Isa ka unsa Sa na rest day, wala na siya deduction sa ilang sweldo. wala na ma'am, wala na deduction. 2.5 ang minimum wage nato karon. So far sa mga among nasudla naanay taas pa gani ilahang hatag. Pero kana lang among giingon nga dapat 8 ka oras pero di man pud nato mabantayan kasagaran no kung 8 ka oras. Pero at least na ay tamang tulog ang katabang. Butang pud nato na unsa na nindot pud ang ilahang sitwasyon sa isa ka balay. Okay. Yes, Ma'am Lourdes. Doon na po kayo puno, no, nga sa previous years, daghan gyud murag daghan ang mga request for assistance kay ang atong bag-o nga kuan karon di naman gyud na yung complain kundi request for assistance under the single entry approach. So mga previous years na ay daghang mga request nga na-file sa office katong uban nga wala insaktuhi og sweldo, murag kas advance lang. And then walay saktong walay saktong facilities nga gi-provide nga usahay makakaon daw sila kanang insakto nga oras, ang usahay overtime na gyud ang ilang oras nga motrabaho and then kulang ang ilang pagkaon usually maabot nag imbis paniudto maabot nag alauna, ang pamahaw maabot nag alas 9, alas 10 tungod sa daghang trabaho. Pero starting early this year wala na gyud na file nga request sa office bahin sa mga problema sa mga kasambahay. Kay murag nakita man gud nato nga ang ilahang serbisyo in demand mo na nga kasagaran sa mga employer muhatag gyud og mga facilities ilang sweldo gani mas dako pa sa atong minimum wage considering nga ang ilang serbisyo maoy in demand karong panahon na. Okay, monitor ko lang ninyo ma'am nga membro na gyud sila sa SSS. Kanang Pag-ibig PhilHealth. okay. Kanang monitoring bitaw sa ilahang social protection. Daghan pag yung kaayo nga wala pa na rehistro. Kay usahay manggod ang mga employer hesitant pud sila kay usahay ang kasambahay mo sudod lang taman 3 ka bulan, 2 ka bulan, 3 ka bulan then mohawa na pud. Muna nga, ang usahay, ang mga employer, hesitant, pag sulod pa lang sa kuan, ila pa yung panidaan. Nga, dili sa nila i-rehistro, kay panidaan pa ang abilidad aning ilahang kasambahay. Muna nga karon, although we tried our best to advocate for registration of social protection sa atong mga kasambahay, pero gamay pagyud ang dili pagyud daghan kaayo ang narehistro. Sumala sa ato ang pagmonitor sa mga barangay kay supposedly ang monitoring ani ang registration unta sa barangay man. Kini nga balaura in coordination with the ILG supposedly, pero murag usahay pod tungod sa kabisi lagi sa giingon nila ra ganiya nga sa kabisi pod usahay sa both employer ug sa mga kasambahay ni usahay pod kana laging nagkuan pa magpaniid pa ug mudugay bagyod ang kining serbisyo sa kasambahay. Okay. So, bali walay problema sa implementation sa kasambahay law. Dire sa ato ang Dipolog City, City o ingon man sa tibok lalawigan sa Buanga del Norte. Mura wala problema kay, ana. wala problema kay so far wala pud mi nadawat nga mga request or mga mulo nga bisan informal nga mga mulo wala jud mi nadawat pod.
Dayon ako po na matikdan no, may story anak kay nay man katabang anak. Kasagaran 3 months ra na practice ra bitaw sila. Then pag human mananghin kay largag Manila. No, usually Manila din. Say maka-istorya makayo ka ba nga? Unsa na mong Manila mag-artista? Manila din so para experience ra sila silbi, mo kanilang stepping stone. Dayon ang nakakuan pag yun anang naa kay kanang ang uban mo kaditlag hawa nga dili pa bitaw dili mananghin nana daghang nga ako na istorya gud inana gud nga ay ingon man to nga muri sa kunyo ana ni balik ana bitaw so inana nga mga sitwasyon unsaon man na may buhaton ana sa amo kay panalihan simbak ko unsay may tabo atong iyang kasambahay niya wala na nanghin naa siya siyang poder dahil na disgrasya simbak ko Mao lagi nga importante ba gyud na gyud ang registration sa atong kasambahay sa barangay. Kay para if ever dili lang kay para sa kasambahay kun dili para protection pod para sa employer. Kay mao na usahay na ay mo ingon didto nga sa opisina mo adto didto although they will not file wala sila ni pasaka o assistance or unsa ba ni kuan lang sila mga employer nga unsa may ilang himuon nga ilahang mga kasambahay mananghid lang nga muli sa ko kay mo pahuway and then dili na day mo balik unya nakakas-advance na mo po na nga kini nga ang nabalaod sa atong mga kuan sa atong kasambahay lo dili lang pod para sa kasambahay kundi dili protection usab sa employer pwede man sila mo request for assistance nga ipatawag na to ang kasambahay mismo pero ang problema lang kay usahay kini po atong mga kasambahay dili mo tungdan og eksaktong address. Correct. Kay di ba kita palitan natay sambahay sa ako sa una nang ato bitaw nga based on trust and confidence ang atong relationship kay pag istorya na to na taga-asa man kanya maluoy ka ba kay bukid sa kuan mo ni apiki mo ni mo na so imong tabangan taga ni mga singina pagkano pag-ayo ana in the hope nga maayo siya mo trabaho nga mo simpatiya siya sa amo dayon kanana ang maayo ang iyong relasyon silbi nga kayo mo kalitong uli nga manangin dili na mo balik mo kas advance og pa and worst thing is mangawat pagid sa amo kanang uban nana kay ari na bitaw mo balik so mangawat na lang isag unsa na kwaon para lang nga madala niya Mauna so dapat ana siguro pud ma'am kay both sides man na siya dapat siguro na apoy sila pinirmahan no nga unsa ni mga namo marag tracer bitaw na address kung tinuod ba gina sila nga taga-ana sila nga lugar mao na nga usahay ang mga employer or mga amo mokuha og mga kasambahay katong dunay referral na ba katong gi-refer ato ni Maria nga kaila siya ani kay usahay og kanang labi mo apply lang diretso murag kita mismo mahadlok kita makuyawan taon sa bakani unsa ba kay abilidad ani di mapugkakabling sa uban nga mga amo nga mukalit lang po dayon og sugot na mga apply niya nga kasambahay kay is because the spirit siya nga walay utabang sa pagbalot nila nanginahanglan kaayo kay walay batis bata ga opisina pa then walay manglimpyo og uban pa walay labon mga labonon ga dambuog na niya tapos nangabughat na kay masakit og uban pa so the spirit kaayo ka nga mangita og helper ang kasambahay tapos here comes na siya si kasambahay dayon upahimulos sa day sa imo ang kaayo pahimulos sa sito kaon tulog hindi kuwala nimo at tulog na siya dito ya telepono tanaw TV ana dayon pag human pag abot mo wala nagkanimao ang mga trabahoon kay ikaw ra po'y gibantayan inana bitaw mga instances mao lagi mao na usahay problema nato sa atong mga kasambahay gasalig sila nga ang mga kasambahay karon murag in demand type ang ilahang serbisyo maoy gikinahanglan karon sa mga katawhan kay labi na katong mga nagtrabaho sa bisag unsang klase nga trabaho sa private ba sa government nagsalig sila nga musugot ra ni kay unsay ako ang unsay mga gi-request pud sa ilaha kay tungod kay ang ilahang serbisyo maoy gikinahanglan sa mga employer o sa mga amo. Yes. Usually no, kada bitaw mo kita nga pan matuto ang kuha na to kanang sana kanang dili na maayo ba kanang sa term kanang street lingo nga binugoy nga personal nga
marukoy naman to ang kuha na to. Kay kalit lang kuha na mo tilaw-tilaw ra hibawa nimo. Ulay na may amo yang kuyog. Dili mo to gamulargag Cebu Larga Manila. Napunta ba ni kuan ana ba? So murag sometimes food there is a deceit on the part of the kasambahay kay usahay god mo man nga wa na marukoy na kay ni ang mga kuana ni dili na gyud makasaligan ana ba mo na lang kag testing nila Dayon, before na sila musugod, mangayo pa jud og mga mangutana pa gyud, naabay washing machine, naabay TV, naabay mga facilities nga kuan, naabay banggani, naabay wifi, pastilan. Mo nang high tech na po kayo high-tech na kaayo. Lisod ka rin. Pero actually ma'am, pwede man ta mo require sa ilaha og kanang mga police clearance, ilahang birth certificate, Nasakit ka ang nga, wala problem. yung balak. Ang problema, ng mga papilis. correct. Mo, di ba Kuti-kuti jud na siya, pero kinahanglan ka, wala mo, may mula pa din mo. Basta isip mo, anak. Nga, maghinanglan pang birth certificate, police clearance, barangay clearance. Tawa ka dyan, balik. pero wala tay mahimo kung ang batas naa jud na sa batasan jud pud sa ato ang kasambahay pod. Lisod pod mahimong amo pod no. Jud. So, daghan kay mga considerations, pero thankfully, dili sa ato, wala man kanay mga major, no? Nga mga problema sa atong kasabay. So, we'll move on. Mag-iskot na po tabahin ang mga gwardiya sa mga sa may business establishments, no? Basically, ang trabaho sa gwardiya is to guard the premises. Yes. Security-wise, nga mo, kuan, kanang sana, mo rikisa, dayon katong stick gani nila mo ana ra sa bag no pero ambot lang common gyud na kayo pila na gyud na katuig nato nga mana ka mga business establishments ang gwardiya to nagisugo galukdo nga nanilhig nahigaana ba dahil wala na siya ga-perform sa ang duty as guard nga magbantay siya sa seguridad sa establishment kay guard lukduha sa ni guard ihatod ni guard ko ana so nya labi na kay di na to hibawan panahon kay daghan man gyud mga buluyagon nga mo og terror sa mga lugar ana mohimo og mga like nahitabo sa night market sa Davao City God forbid si Bakulang nana ba nya ang gwardiya imbis iyang trabaho mo gwardiya sa establishment to dayon para mangrikisa og uban pa nga wala mga bomba diha sa Bakulang tuwa galukdo man itong mga unsa bisag unsa na may gisugo sa amo rin di po siya kabaliban kay hadlo po siya i-fire out na trabaho gud na yang gusto pero wala siya nitunong sa iyang dapat nga trabahoon so what you say anak Ma'am Lourdes Okay. Kining bahin aning sa mga guards. Kuan gyud na namo pinaagi sa atong mga LLCO, Labor Laws Compliance Officer, nga part of the assessment nga ilang himuon dapat i-inform i-remind ang i-warning ba ang mga employers nga kung mahimo ang trabaho sa guards dili nang appeal na sa business operation. Well, part of the operation is to guard, but kanang bahin sa mga panglukdo, pagpanglimpyo, supposedly dili gina-warning na sa ato ang mga LLCO nga kung mahimo lang dili na angay ang mga gwardiya motabang sa lukdohon, limpyohon o sa pag-arrange sa inyong mga baligya or paglukdo sa inyong mga baligya from the warehouse to the store ginahimo na sa ato ang mga LLCO in the course of their assessment. Pero naa pag uban nga dili pag yun ginasunod sa ato ang mga gina-appeal na sa ato ang mga LLCO in the course of their assessment. yeah kay mo na common observation nato maturagod mo ana mga pwede mag shopping ana di ba Yes. ang mga gwardiya busy kay paglukdo guard hatod sa dito kay ang customer na nabuktot og nilukdo ito pinalit nila nga mga items ang gwardiya mga kung gibiyaan na dito ang may tagdagan ang mga gwardiya okay lang pero ang ito mga gwardiya tagsara kabo para lang compliance lang pod na unsaon man na Usahay gani ay man- may mga CCTV cameras kay ma-monitor gyud kung sino tabo nga mga krimen ug uban pa sa walay gwardiya wala Oo. man Usahay gani ma'am det kanang ako usahay mo anak ko mga establishment so kita na ko ang gwardiya nga tuwa nagnilig. Akong si tahon ang employer or ang manager ba kanang inyong guard ayon na ninyo silhig ayon ninyo ka ang trabaho ana niya maggwardya dili manilhig maglukdo mag-arrange anang mga
usahay mo kuan man pud sila. Dapat inyong mo na sa in the course of their assessment, ako na ginakuan gid sa mga LLCO. Revisit the service agreement. Kaya naa man gyud na service agreement sila unsay ilang specific or ilahang trabaho sa ana nga employer nila. Pwede po siguro ninyo ma'am mapatawag ang every month ba nga ang mga employers, mga businessmen nga, kumusta ato mga gwardiya diha? So mga kuan ana, kay para ba nga ang alert pud kanunay ba ang mga businessmen kay ug ang gwardiya lang pud ma'am dili man niya mo trabaho, fire out ka. Sige. Mahadlok man pud sila, We will take note reklamo, of that. di ba? Okay. Oo. So, sa dili pa tamo para sa unahan ato nang i-acknowledge sa abot Edgar Soronda to panelist nga medyo nabasa-basa gamay. Natural man na kay gaulan man. Wala gaulan. Dangan man sa Walay- bumaba siya din kainit. Walay kuan, walay puas ni ulan. Gani nga pa ni wala gyud undang ni ulan ni kusuga Pero we kayo. should thank the rains, no? Kay So- pero may po weather. Oo. So, welcome once again sa atong kapihan sa Dipolog. Nanto na sa alas 11 ang tagtatalong pagdaga. Stay with us para sa dugang impormasyon na ito ikatuloy kaninyo. Happy Sunday. Okay, daghan kay salamat, Gar. Isgot mo tag business establishments nga ang mga gwardiya ana dahil mga tindira. Okay. Minimum wage ba? Tanan diri nato. Apil na ka na mga Mumbai, mga Vietnamese diha, mga Taiwanese diha nga mga tindahan nag-implementar ba yun sila stricto sa minimum wage sa mga empleyado nila? Actually, ma'am, no, sa amo ang pagtuyo kay isa man ko sa mga labor law compliance officer, daghan jud diri sa atoa na wala pa jud nagpa-implementar og minimum wage. Ang problema lang ang uban bisag ang mga trabahante dili man pud mamingog. O gani nga naamo diha kay kamo yung boses para nila kay kung sila mo isong ningon basakpan sila nga mo inireklamo fire out lagi sila wala sila trabaho. Kaya nga, ma'am, so it is up for you to do your correct. job. So far naa naman pud tay mga kanang mga nasakpan lagi nga below minimum, naka-adjust naman pud sila pero naa ra gihapon daghan ra gihapon. Pila ka mo payroll ang ilang gamoon kay nakabalo ng taan sa diha nga lain ang payroll para ipresentar sa doli, lain po ang payroll katong underground nga payroll nga mo to itinuod nga sweldo sa ilang mga trabahante kay yung iba ya na dati ko na istorya nga wala ganay libre kaon nya gamay ka ang sweldo kay og snack manggali tagsaro jud kabuk pandisal o tagsaro jud kabuk nilungag na sa aging and yet, di ko na taga diri rin. Ug buot nila hunaw-hunaon, katong ilang mga tindira, apin na ang gwardiya, maoy nakapadugang sa ilang income matag adlaw nga tanan. Kaya binuangan sila sa mga tindira o sa gwardiya, sa ilang mga tinda o guban pa, mabangkrap ya po ilang negosyo, di ba? So dapat akatahan nila ang ilang mga tindira, bisag inaanak lang na, pero akatahan nila kay muna gudala sa ilang negosyo. So, bao laging nagtuyok-tuyok jud ni tapos naning kamo. Kay ano nadungog naman pud wala di man namo na makita na ay gasulti nga na ay tulo daw ka payroll o na ay limpyo nga payroll. Tulo na gid ay. Imo nila kay ang amua daw ang original og sa BIR. Na BIR. Na kay BIR kaya tulo ka payroll. Pero lisod man jud ng mo imong tag lisod madakpan o ay mahuli man kanang gitawag nga kanang sa payroll. So among una adjud ni interview. Importante jud ang interview kay ngano lain man jud ang kanang gikan jud sa trabahante. Kaya kung makasulti jud og maayo ang trabahante, dili jud mahadlok kay naaman pud tay balaod na dili na basta-basta matangtang. Kung matangtang siya o tangtangon siya, pwede siya mudagan sa amo ang department. Kay aron matabangan po siya sa ato ang department nga dili siya basta-basta tangtangon kay naaman tay gitawag na security of tenure. Panalitan ma'am. Sa sitwasyon karon as of now, naay trabahante nga na istorya jud ninyo nga reklamo nga mauna then although anonymous lang ba or kanana ang dili la istorya ang ilang mga pangalan. Pwede Naa ma'am, ang problema namo ana kay dili man mi dili may makalihok kung anonymous ra gyud pero adtuan jud namo kung naay mo reklamo adtuan jud namo ang isa ka tindahan o unsa establishment
aron may bawaan namo kung tinuod ba. Kung pag abot na mo dito kana laging gitawag namo nga interview. Kung ma-interview namo, naa-joy mo sulti ana ma'am. Naaray isa duha mo sulti at least kabalo namin na naa-joy unsa na discrepancy sa ilahang mga payroll. So, yes, Ma'am Lourdes. Also, murag public knowledge mo gyud na nato, no? Nga daghan gyud na ang mga establishment og atong ikuan siguro naala siguro na yung mga 10% lang siguro nga nag religiously complying with the minimum wage law. So, ang nahitabuan na kay dili naman lang ang ilang payroll mo ay tan-awon sa atong LLCO in the course of the assessment. They will also conduct interview. Unya usahay, syempre na interview. So, naay makita nga mga violation or non-compliance. So, ipatawag nato ang employer. Mo na mahitabo nga inita na mingon syempre developmental approach nato wala man ni sila nagreklamo nahibaw-an ni in the course of the assessment nga dunay mga deficiencies dunay mga deficiencies sa ato ang mga minimum wage law o sa mga other statutory benefits nga wala ninyo gihatag. Kinsa man dayon na sila ma'am? Anak na dayon ang mahitabo. Kinsa? Ma'am, sir, wala ni sila nagreklamo. Nahibaw-an ni in the course of the assessment. So, unsa man ni tinuod ba ni? Kini lang ba sila ang underpaid or halos tanan underpaid? Minimum man ang among gitagaan o nga numan nga na amay ayaw ninyong initin ang inyuhang mga tao wala na sila nagreklamo but na discover nato ni in the course of the assessment. Hinuon ma'am mo na ilang kwan lisod kaayo ang negosyo karon ma'am. Mo na nay mahitabo pero in the course of the assessment dili lang yun mo rely ang atong LLCO sa mga documents labi na sa payroll nga ilang i-present kay balo man gyud nga payroll nga ilang i-present kadto jong correct kadto jong nabutang dito minimum wage law, holiday pay, mga unsa pa na mga benefits ginahatag pero actually wala di ay. Okay. Ato na acknowledge siya paghiabot sa atong misalong na siya sa atong panawagan, no? Ato man ang gipanawagan nga mo ari gyud siya rin maghinay adino. Abot ra gyud siya. So ato i-acknowledge. Atong i-acknowledge sa ato ang CPA panelist gikan sa Department of Trade and Industry, si Mr. Julius Salaveria. Good morning, Jules. Good morning, Steve. Not so fine kay sa pag-anhin nato ng pusog magig-ulan. Unang problema o kinsay mapasakay murag wa gyud bita pa mga pedicab karon. Okay, and then medyo baha po sa Dipolog River katong mga naadinha no sa Nagapuyo. Amo aganing silong kuan. So good morning po sa atong mga bisita, sa akong kauban diri mga panelists ug sa mga suki sa kapihan sa Dipolog. Inaani nako kapalangga ning programa. No, nga bisag og sa kakusog sa ulan o kakusog sa baha mutungha jita. Daghang salamat ay. Kay gipanawagan ma'am. Tungha lagi siya. Okay, so Edgar, mo pangutana please. Okay, thank you, salamat po. Kita po, we are in knowledge po tao, na po mga niduol na to before, we were still in the radio, sa active ka na to. Malagi, yung ang sitwasyon. Tulo ka payroll, blank payroll, blank payroll, mostly blank payroll, kaya sila nagbutang sa mga entry dito, after permahan sa mga, pero, nangunani mang god, wala ang kupos nila yung kadaganan sila pa kung mga tangtang sila. Wala naman ana ba? Wala sila kadaganan kung mga tangtang sila sa ilang trabaho. Mula nga, mula na lang, ilang na lang tumlong ba? Iutong na lang nila, mintas o pa sila laing trabaho. Kinamangod nga, kanina senaryo ba, mo ba nakita ba ang problema? Hindi sa balaod sa atong labor. Kanina ani. Nga hantod karon, pag natagayo kasi parang saon niya, kanang kahadlok sa mga empleyado nga, matangtang kay Muslim sa minutag na security of tenure daghan na biyang natangtang sa na security of tenure ipagtangtang kaya ang mga negosyante na mo pa mga paagi they are also depending their business so well di ana ni nag-deal with imbit tamang di ana na kuan honong na it is between tugan baka ko dili or sa interview mo tugan baka ko tinuod or dili kay matangtang unya ko ana mo gikuilain katabahuan so ingala nga sitwasyon until now maugid gihapon na o wa pa gina siya na resolve bisan sa ato nga mga labor laws.
Yes, Ma'am Lourdes. Murag dili lang gani kay diri lang sa ato, all over the Philippines. Sa Philippines gina siya. Oo, Oh, entire kuan kay bisag kung saon mangungutana in the usahay na do na may mga convergence, mga regional representatives. The same scenario in all regional offices. Murag mao na gyud ni ang kuan. Ang the worst pa gani ang uban kay murag sa ato diri wala man kaayo tay gina-hire or gina-outsource, gamay ra man gyud. Ang uban almost murag 90% sa ilahang mga kuan outsource or kana bang gipaagi sa mga manning or manpower services. Mura nakita mo na to ma'am nga ang naa sa gobyerno, labi na ang gama sa atong mga balaod sa is under pressure ano pong mga negosyante. Na mura po sila na pressure knowing nga kung hipahinaykan po sila malibat na po na din ha. So there will be economic imbalance na dayon diya sa lugar. Kung malibat na sila binisato sa Dipolog, for example, karon makita mo din nato may pagkalaghanag ng negosyante ron din sa Dipolog. Kung malibat ni, so there will be a big change in the economic phase of the Dipolog city. So, kadi ini ba? O hangtod karon wala pag-move ang departamento sa pamuo nga malisod ning niya nga mao nga og nagpanghadlok ang tabahante nagpaghandlok pod ang sa gobyerno pod nga mga mulibak niya gamay lang hulgas mga negosyante mulibak na lang niya ato na sila ang lugar. Mao lagi usahay mo ni atong problema kay labi na sa amoa, no? While we regulate labor laws, we also promote employment. Mo nang usahay yung ko usahay bitaw, no? Nga nag-promote ta og employment. Unya at the same time nag-regulate pud ta sa statutory law nato sa labor laws. Usahay maipit ta ana nga sitwasyon. Mo na nga usahay gani moingon na gani mga employer. Moingon na nga employer kay usahay ang mga employer tag-iya og mga unsa ni? Tag-iya og mga negosyo labi na sa mga kalungsuran. 280 ang inyong rate. Amo aga ni sweldo diri sa LGU 200 ra gani, 250 mas dako pa dahil sila kaysa amoa. Mo na usahay maunay makuan sa kuan nga mas dako pa ang among isweldo sa among trabahante kami mismo nga employer. Among sweldo diri sa LGU gamay ra gani. Saon mao ani ang balaod. Kami igo ming nagpatuman sa balaod. Dayon ma'am, na naman tayo gapita, ako po ni importante nga ipangutana kay namura po og daghan ta karon nga mga bagong mga negosyo panang mga unsa diha basta mga Taiwanese, mga Japanese, Vietnamese uban pa. Kumusta man ang ato ang mga alien workers? Aduna ba kani sila permit to work diri sa ato kay di na ba nato ni may bawaan kay mamoorang mga dagway. Then tapos pag ibaw anay di ay nahimo na mga tindiro dito na apil dito ana then gamay ra ang tindira nga mga Pinay, mga taga diri. Sa to pag hire na sila. Then og mangutana ka sila din mura din sila mga parot nga mag-istorya ito. Ana then tapos di ta kasabot sa ilang ipag-istorya. After all di ay nailag tanan kay imbis unta maka-add to og kanang employment sa ato ang lokalidad pinaagi silang negosyo gahayar man silang mga illegal dagway nang naan nila mga immigrants kay sa national news na to daghan biya mga illegal immigrants nga nanarbaho especially sa BPO uban pa mga tindahan nga dili documented no mga undocumented workers unya wala tay taxes wala pa employment dihado ka itong gobyerno. So, mao na nga, diri sa ato, kabalutan, na-adyo na diri sa ato kay naamay na yung mga foreigners diri sa ato, mga aliens na nabaho diya. So far, kining ato ang mga namaligya or nagkuan og business diri sa ato, kining mga tawag na to, mga insik-insik. Ingnon man mo nag insik-insik. Naana na sila employment permit, AEP. Kay, ang uban gani anak kabantay mo, nga main na mo Tagalog, tuwa na sa Manila nagikan. So dito na sila nakakuha og daghan na murag di ba kabantay Tagalog ang ilang inistoryahan, mas di pa sila kabalo in English, mas kabalo sila Tagalog. Dito na sila nagsugod. Siguro pag gikan na sila dito sa Taiwan o mga China ba ni sampa na sa Manila and then ayha na sila ni ari diri naana na sila mga alien permit. So, tidak na ko ma'am, excuse me, sa Dipolog lang na librang kahita, ay nakaadto man pagadian,
Katulong sa mga kung wala minus man kayo sila mga Dili sa ato siya ka lang. presensya ng mga ingala nga matang sa mga negosyante. Pipil sa ato, hapit na sila magtapang. Siguro nag-invite Hindi po kita na kayo. ang kuan og mga investors. Ang ato ang diri sa Dipolog City nag-invite mo sila mga investors. Pagkadian daghan na pod. Labi na katong panahon ni Mayor Samico sa una, nag-invite po siya mga investors ng mga insect pod. So, what I'm concerned of is, nagsubay ba ni sila sa balaod nato sa Pilipinas, especially sa labor laws, gikan sa ilaang pagkuan sa ilaang business, pagpamalakad sa business, payon sa hiring of employees, dayon minimum wage, and all those things. Murag isod, no? The same is true with other employers. Kana sila pareha ra pod nga ang ang minimum wage law, ang other statutory benefits na supposedly madawat sa atong employees, mao pod ang problema. Pero hinahinay nagkuan na sila kay sitahon man sa ato ang actually daghan gyud kaayo nga violation or deficiencies sila dinatatawag na to violation deficiencies sa ilang pagpalakad, pero nahinahinay naman pud nila og kuan kining minimum wage law, although wala gyud ni sila mo daghan yung wala mo sunod, pero hinahinay mo increase 5 pesos 10 pesos inko at least naalang unta mo gihimo gyud at least bisan og after 6 months, mo increase na pod mo og 10 pesos or 5 pesos. At least naalang gyud ang tahantod nga oo, bisa gradual lang inyong pagkuan. Kay daghan kaayo sus nagtambak na tong mga folder sa cases nga naa dito sa opisina karon, murag ana na to kahabog sa akong lamisa nga ipatawgan na ipanamo because of these mga deficiencies. Dayon, ma'am, kanang na ang ingon magugka nga increase sa 5 pesos, 10 pesos, unsa may mapalit na to ang 5 pesos, 10 pesos, gamay pag sweldo sa ngatanan, dayon tapos mo increase man to por 5 pesos, 10 pesos, bintahan lang to 100 pesos, 200 pesos ang ma-increase. Bahala na, layo-layo pa dyan kayo sa minimum wage, pero at least ang iyang increase in hundreds, dili pa yun nga tag 10 pesos, 20 pesos, ana ba rin? Pwede man na, ma'am. Pero Pwede. namura man go, kung ato bitaw nang ibalansihon, ma'am, kanang giyataka ng katungod isip mamumuo nang kanabang imong gipangayo ang serbisyo sa tawo. Unya ra ba og agi tinarbaho din magdaot, mahal ba ang magdaot? Dayon unsa na lang man dayon tong tuang trabahante nga dili ka cope up kay apiki og pagkaon kay walay sweldo, apiki ang sweldo, dugay pa jud. Inaana ba niya mahal kay ang palaliton. So unsa may mahimuan sa gobyerno nga unta ma-address niya ang mga problema nga although butang ta nga dili gyud nga fully makasulbad sa deficiency nga nag-iingon nga mga violations, pero at least man lang ano po ba level lang po ba sa kawad doon kay lungay ba po na nato mga trabahante Mao bitaw na nga sa kadaghan sa kuan karon, o sige naa man jud daghang mga deficiencies, most especially kining mga minimum wage law o kining mga para sa aning singalan and benefits para sa aning ang SS PhilHealth o kanang SSS o PhilHealth murag ginakuan na ginanamo karon gawas aning pag-ibig murag naa pa jud uban nga ang employees mismo sila mismo moingon nga adi lang mi makuan anang pag-ibig, pero kanang PhilHealth o pag-ibig SSS gina kuan gina namo na intensify gyud namo nga kun mahimo ikuan gyud na, otherwise although na may SSS o PhilHealth nga nag-regulate pero gi-appeal na sa among monitoring nga i-appeal na mo sa among monitoring nga kini sila dire, and then we will report it to the SSS and PhilHealth for further regulation. And then kining giingon nato nga kana laging unsay mahimo nato, usahay manggod ang ato pong mga employees mura ba og okay na lang pod nila nga okay na lang pod nga kanila ang sweldo mo na nga ang among ginahabol gud ang mga employers. Pero usahay lagi mo ingon mga employers apiki ang negosyo inko dili maayo nga ang inyo harang negosyo mao inyo ang inyong hunaon. They are your partners. Wala biyay negosyo ang mahitabo ninyo o walay mga boy, mga tindera nga mo kuan sa inyo.
usahay na among gid gikandak kitawag na to labor education seminar. Nga unta both to be attended by both employer and employees, no? Kung mahimo, dili pud mo nga magsige na lang mog sugot nga inanaon na lang gid mo sige. Papirmahon mo og blanco nga pero ayaw mog sugot. Nya at the same time employer ayaw pud na inyo pa pirmaha og kuan. Kung mahimo transparent lang pud mo. Inog makit-an nga dunay violation in the course of the assessment, i-comply na ninyo. Inyo ra pong wat-waton ang mga employees ba. So wala dyan ay penalty, serious penalty kada mga violators ani ma'am. Wa dyan na sampulan? Ang penalty gyud ana pabayaron sila. Pabayaron sila sa deficiency. And then kining deficiency nga wala nila ginahatag. Pero mao lagi pod. Pagpatawag, pabayaron, bayad kuno. Rambot og bayaran kapag to. Asa rin silang bayad ma'am? Sa opisina. Oo. Ay, To be witnessed by the dole. And then, what kahibalo? Ambot lang, no? Wapon may kahibalo. Kay usahay na ay mga deficiency, mabot mga 10,000. Kay 1 year period, 10,000. And then, sa opisina magbayad. Or, in the establishment, to be witnessed by dole. Dili ang LLCO mismo. Representative sa dole. Pero, kami ikuan din namo nga sa opisina. Pero, mutla pagkahuman lagi pod human bayad sa deficiency for 1 year pag another round of assessment na pod the same lang pod gihapon nga violation or deficiency nga makita. Muna giingon nga never ending story. Edgar. Okay, ma'am, talking about kaning niyang minimum wage o kining benefits. Kaya kita mo gud nato ngano nga ang ubang mga empleyado di na lang magpadidak sa ilang mga sweldo sa mga benepisyo tungod sa kagamay. Tungod aning regionalized magud ang atong minimum wage. There is now a move in the national office, national kuan nga i-uniform. I would like to get your reaction. I-uniform ang minimum wage all over the country. You think this will answer sa mga inaan nga problema? Masamot siguro hinuon ka kuan ana Sir Edgar kay ang NCR og ang Region 9 parehas. Dili biya lahi biya ang cost of living sa lain-lain nga regions. Parehas ani karon although kay ang pagset sa minimum wage law sa wage board man na RTWPB, there are requests nga nadawat dito nga kung mahimo lain-lain og rate panitan sa Zamboanga City dili pareha sa Rojas, di pareha sa Liloy kay ang cost of living sa Zamboanga is quite dako gyud compared sa mga munisipyo, compared sa Dipolog nga murag barato-barato ra man gyud diri pero ang present karon nga ang rate karon parehas. Region 9 mauni kun mauni ang number of workers kini ang category of employer mauni iyong rate. Imagine nga ang rate sa mga retail service sa Zamboanga parehas og rate sa Rizal. Then sa ato ma'am, what is the recommended minimum wage for Dipolog? Hindi na ito, itong iset aside ng Lahore region. No? Karon doon naman tayo bagong nga gikuan karon nga bagong minimum wage law. Sa wage order number 19. Mas mahal ang sa barangay. Ang karon Mas mahal ang sa barangay. non-agricultural doon na increase nga 16 pesos effective October 1 Per day. per day. Okay. Oo. Sa non-agricultural. Non-agricultural. Sa non-agricultural, sa agricultural, plantation 277. Dayon, usbo na ko, no? Sa non-agricultural, 296 per day na. O kini mga retail service establishment ka nag-employ og more than 30. So, 296. From 280 na yung 296. Dayon, ang agricultural, katong plantation, 277. Non-plantation, 267. Retail service nga nag-employ og not more than or less than 30, 283. Og ang cottage or handicraft enterprise 267. Basically, yung sa bagay atong gibasihan na atong minimum wage, ma'am. Dili sa atoa. Dili sa atoa. Oh. Hindi intensive nga Dili sa atoa. pagkuan gyud sa mga tao nga mao bagini. This will answer the needs. Usa sa mga gibasihan ana katong study o katong data nga gihatag sa DTI, data sa PSE, data sa NEDA. Oo, sa
poverty threshold kinang sa NEDA. So mao na ang usa sa mga gipangbasihan nila sa pag-set sa minimum wage. So effective October 1, mao to ang bag-ong rate nato. And then another round na pod sa increase karong kuan January 1, 2017. Pero ang dunay increase ato kato lang sa agricultural, sa retail service nga less than 30 o katong sa cottage industry. Okay, mangutana ta diri sa atong i-relate diri sa taga Department of Trade and Industry na atong ipanawagan. Kanang mga kuan diri mga bagong negosyo nga nangabot diri sa atong lugar, especially diri sa Ipolog City kay capital ka sa Zamboanga del Norte. I-comply ba ni sila business-wise sa mga inyong mga requirements da sa Department of Trade and Industry? Okay, ang sa Department of Trade and Industry, registration lang sa business name. Ngalan lang, pagbunyag lang na. Ang permits naa sa local government unit. Ang local government unit may gitagaan og kanang function to check on the compliance of the different national agencies. So before taga-ag permit, tan-awon ko naka-comply ba sa health. So mo nang mo check na sa sanitation, sa mga health, sa mga nabagi pang TB din ha, ng mga waiter, no? Sa fire na sila mo'y pinaka ahensya nga mutan ako nag-check. Ang sa DTI only ang name para sa single proprietorship. Kung korporasyon o partnership sa Securities and Exchange Commission o kung kooperatiba sa Cooperative Development Authority. Now, baso ninyong pangutana nga, ang DTI o sa Department of Labor diha na magka-clash kung kabahin na sa endo-endo nga issue. This week lang no, nagpagawas og statement ang among secretary, nga si Ramon Lopez, so siya nga naa siya na istorya nga tulo ka kumpanya nga kung ipa-implement ko sa Department of Labor mamahawa diri sa Pilipinas ug maka-apekto na sa 40,000 ka mga empleyado. It's 40,000. So dili man ko na ano kanang bitaw mayon ta nga mangita tag balanse nga sa DTI mangampanya pag-invest mo. Pag mag-invest na ay mga regulations by the Department of Labor. So, ibalanse na. Naanap tayo sa kabalaod nun nga pwede mo balanse kana bitang mag-exempt sa uban nga enterprises nga pwede nga dili mo follow sa minimum wage law kanang gitawag natong barangay micro business enterprise. Na amang gutay mga classification sa mga enterprises. Ang micro are those enterprises nga iya ang total assets 3 million pesos and below. Ug maunay kasagaran nga naa diri sa atong probinsya, micro. So, dili na unta dapat labdon sa mga investors nang gi-require sa Department of Labor na ni minimum wage. Because as a micro enterprise, pwede sila gani pang mag-regularize sa ilang employees at rates nga dili gyud pod motunong atong 296 katong ginasulti ganina ni Ma'am Lourdes diri no nga regular bahala mo dag 150 kay mo'y kaya but give the benefits katupong mga SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Ang gi-exempt lang is minimum wage law. Then unsay beauty pagid aning kung magparehistro ang mga investors nga magsugod mo kita ginagmay no micro exempted pagyud sa income tax. Galing dugay na kana siyang ginasulti sa namo sa DTI, sa DOLE tanan. Wa po'y nagparehistro kung tibalayad og tax. Gamay lang pero not so many ba nga gi-expect no nga pagparehistro mo, you just go to the negosyo center sa DTI nga located sa among opisina sa Rojas, Dapitan, and soon to open Liloy, Tampilisan. Naadin ha, magpakita lang mo og mga pruweba nga inyong assets dili mo malabaw og 3 million pesos. Then kani dili lang pod abisong inabogado. Naapoy uban makabaw bitaw sila mo pangita og way nga kung nidako na gid sila dili ra gihapon sila mahulog ra gihapon silang micro kay ilamang i-segmentize or kanabang ibuak ang usa ka dakong kumpanya nga ang production department usa ka enterprise,
ang marketing department usa ka enterprise so di gihapon sila mula about 3 million. So pagdayon na gihapon ang negosyo, naka-employ lang gihapon although not sa minimum wage ang ginasunod, pero timbang-timbang babalanse-balanse nga happy ra gihapon tanan. So, ako Yes, yes, ko sir. sa kaubang panel. Sige. Hot seat na siya, hot seat. Yes, so Joel, pwede niya sa mahimong excuse sa mga sa posibilidad ng taong micro, pero gusto sila ma-exempt. So, ilang pas ingon gitipak-tipak na para magpabiling micro yung category. Yes, kay nakita naman gunato na before no. Depende man guna ang kinsa ta nga point of view. Dito ta ba sa point of view sa sigurista nga negosyante, pwede niyang himuon. Pero point of view sa gobyerno ginahimo na para katong mga establishments or enterprises nga atong gitawag nga pa sa underground economy katong wa pa na formal o pag-register mo adto na sila sa mga ahensya para magparehistro. Mao nay pang-engganyo kumbaga nga katong mga sari-sari store diyang ginagmay, katong mga home-based dihang mga processing at katong mga online din hang awa parehistro mo exempted pa mo sa minimum wage law, exempted pa mo sa income tax. Later on, of course, ang gobyerno gilantaw na nga eventually like sa kanta nga great things come from small beginnings, from micro mo small na sila dito na dayon na mo follow na kita sa unsay ginasitar sa balaod. Who will determine the category? Sila mo declare or doon ay a certain agency? Dapat magina siya kaniadto sa kuan pa man na sa mga treasurer's office sa mga LGUs. And then na change na karon nga sa DTI na mo determine kung pila ang asset. Sa una sa LGU. Ato pong sabton kaning LGU na mag-uisa ka provision sa Barangay Micro Business Enterprise nga the LGU may exempt from the payment of business taxes kanang mga ginagmay negosyo. So naglabad og ulo sa mga LGU, ang mayor, ang treasurer nga mangolekta ta og mag-inana wala na tayo makoleksyon. So medyo usa na kay reason nga nakita na mo nga wa kay na rehistro kay stricto. So dito na sa DTI ang ipakita lang sa DTI audited financial statements nga kanang mo tie up sa income tax return. Kani manggupong negosyante nato mga duha-duha, di ba? Na itinuod, na idili. Kung mag-adto sa BIR, ang ilang ipatatak katong gamay nga income. So, para pod fair, ang amo ang tan-awon nga financial statements katong yung naka-attach nga tie up sa income tax return nga ilang gina-file kaniadto. Para gyud makita nga gamay ra ila ang assets and then maka-qualify sila as gitawag na tog micro na business. Okay. Ato ipawong kung ato pangutana karon tubagon naman sa commercials, no? End of contractualization. Gani ang mga tabahante ani usahay di pagkasabot nga no ni unsa ni ang ayan ba o dili. Dayon urong sulong pod ang mga pronouncements sa ato ang national leadership bahin ani kay you should consider ato panchilios kanini ang on the benefit of the workers, on the benefit of the employers or the businessmen. So, muna ato mga talan-awon, ano ni ang ato karong pagnegosyo sa atong Pilipinas kay gadala ra ba gyud ni og panginabuhi sa atong mga kapawhan kay mayon ka nga og mga government employees daghan na po ang sa private sector ya kinahanglan na po na siya nga mabalance po na siya kay panalitan karong kuan sulod tuig mahal kay mga gasolina mo mahal na po ang mga commodities no DTI so dapat increase for the sweldo, di ba? Kailangan mabili ni sweldo ano na ang kuan palaliton. So maray ato ang tubagon sa atong bisita nga panelis karon nga instant guest nga si Julio Salaveria sa kuan DTI ato din kog dabo-dabo pagutana og gikan sa Doli nga si Ma'am Lourdes ug si Ma'am Lyra. So tubagon nila human sa ato commercials. Go ahead, guys, please. Okay. So padahan lang na duha na dit. Iyo mag-convert Julius. Okay lah. Okay, so mapalaod na sa itong panag-uban sa tulungan ng kapihan sa Dipolog. Later on, doon ang mga panguntahan ng lindot ni. Kaya ang Dipolog is the capital city, the business center of Zamboanga del Norte. Ngayon natin daghan din yung mga magpatigayon karon, mga panahon na. In fact, daghan nag-abring ng mga bagong patigayon sa Dipolog. Atong salamatan lang kung mga sponsors. Well, ang atong venue sa pagkaroon temporary venue, ang function room sa Hotel Camila 2 sa Highway Torno ni atong dakbayan sa Dipolog.
niya kita nahimutan sa pagkaron. O ato pasalamatan sa bang Sunburst, atong official venue, under renovation. Ongoing pa ang renovation until now. One of these days, may balik na kita dito sa Sunburst Hotel Camila 1. Salamat usab nga tulak sang Vice Governor Atty. Simino Angeles sa Lalawigan sa Buanga del Norte o presiding officer sa Sangguniang Panlalawigan. Ingon masab ngadto kang Atty. Julius Lapikit, Honorable Atty. Julius Lapikit, board member, presiding officer sa pro tempore sa Sangguniang Panlalawigan sa Buanga del Norte. Salamat usab sa JNP Fruit Nursery and Lumber Yard, Barangay Lingasan, Polanco, ang Lumber Yard Nas Galas, ang Bilagiyag Dibala ni Mr. Porperio Linsario. Ngadto kang City Councilor Atty. Junal Jojo Lapikit, na City Council sa Lapuyan sa Dipolog. Sa atong Labor Attaché dito na sa Palo, Hong Kong, Labor Attaché 1 Mr. Henry Chanero. Masalamat usab ngadto na kang Parpo 2 sa DART, Mr. Muhammad Desan Adjo. Ang Janus Marketing diya sa Dalan Quezon, nga itong lakbayan alang sa mga spare parts sa inyong mga sakyalan nga brand. O gini na alimutan sa Balagay Biputak, ibalagyan ni Balagay Dumala ni Chairman Janus Yu. Matawag sa telephone number 212-1148. Ms. Milagros Agustin, Chicago, Illinois, Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland, mga pagtibaya, ikan sa kapihan. Councilor Alimalo Lagpin, City Council sa Lakbayan sa Dapitan, nagpaliusab si Honorable City Councilor Alimalo Lagpin sa kapihan sa Dipolog. Iman palihon sa kita ni 2nd District Congresswoman Gluna Labad-Labad sa House of Representatives representing 2nd District sa Zamboanga del Norte. Samtang gipahibaloodaan sa National Grid Corporation kon NGCP ang pag-iabot sa proyekto dinhi sa ato sa mo'y mahimong tubag sa panginahanglan, dagkong panginahanglan sa enerhiya o kuryente kana ang proyekto sa NGCP nga 138 kV line nga naglatas gikan sa Sirius Minya, Pinyan, Polanco ay dalagdugang kalambuan sa atong lalawigan. Ay mga paibalusab gikan ni Ma'am Beth Lagaga sa NGCP. Masab pang gipalir kita ni board member Ronilo Lee, panlis sa kapihan sa Dipolog o sakop sa Sangguniang Panlalawigan. Ang City Councilor Atty. Ruben Ligorio, panlis sa kapihan, sakop sa Sangguniang Panlungsod sa Dipolog. Board member Patrick Jing Chan, Minority Floor Leader, 1st District, Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. O galang siya panginanglan sa mga lakadiyang butang, J&J Trade Center, Yas Kawakawa, Lapitan City, o yung masabang Patrick Enterprises sa Barangay Bagting, Lapitan City. Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Polanco, nagpaliusap sa kapihan sa Dipolog, ay masab ang nagdala sa dugang kalambuan sa lalawigan, pinagi na sa Petra Cement, si Engineer Gilbert Cruz, na naanakalong isugdan na ang pagtabaw sa Lower Irasan Ruas na itong lalawigan. Masab ato sa atong legal counsel, Atty. Crescencio Impalpagan Jr., legal consultant sa kapihan sa Dipolog. Patibayaw sab ngadto kang Mr. Vicente Tianzon sa New Jersey, USA, kanunay nagmonitor sa kapihan sa Dipolog. Laing mga nagpalistong kapihan sa Dipolog, ang Shibis Center, Santa Isabel, Dipolog City, matawag sa telephone number 212-5897 o 212-2865. Dealer kin sa Honda, Toyota, Mitsubishi Isuzu. With factory warranty, pwede financing, pwede cash. Diya sa Highway Santa Isabel. Ang Pipix Lad of Pipix Pension House, sa Military Pension House, dili sila kapayan sa Dipolog, kumuha ka, Pipix Lad sa Pipix Pension House, dili sa kapayan sa Dipolog. The home of seafoods, nindot na seafood sa Dipolog, ang AN, kung ang Seafoods House sa Barangay Bara, o diya na sa Shopping Arcade sa College Park, ning atong dakbayan sa Dipolog. Ang MS Furniture, eksperto diya na sa customizing yung mga furniture, o Carl's Arcon, na eksperto sa air conditioning and refrigeration. Anak, hinimutang tabad lang sa Camila 2, na adya tapad langit kayo, ang MS Furniture o Carl's Aircon and Refrigeration. Masab, ipaliwan kita sa maayo nga kabubuton sa water repelling nga one-stop water refilling station. Natawag sa number na 212-1278 212-1278 ang one-stop water refilling station na sigurado ang imong tubig mainom alas tibok pamilya. Kauban usab ni City Councilor ni Marilo Yu Calibo, nagpaliusab sa kapihan sa Dipolog. Ipaliusab kita sa mga kabubuton sa Roy Plaza sa Dalan Rizal na tundak dayan sa Dipolog, o Roy Plaza anik sa Dalan Rizal gihapon.
ang Metro Shoppers, Metrocom o FunWorld. FunWorld dito sa Dipolog Boulevard, Metrocom sa third level, Lipla sa Mall o Metro Shoppers di sa Rizal Avenue. Di pala sa kita sa maayo nga kabubuton sa atong kanidin sa College of Law sa Rizal Memorial State University, si Second District Congressman Atty. Roselia Matoy Barinaga, ang NAPSI Assistant Secretary nato ka sa pagkakaroon nagpaliyosab sa kapihan sa Dipolog. Ngayon masab nagpalik ka nato ang DCIT pa-review ang inyong mga graduado sa Marine Engineering sa DCIT daghan na nakapasar sa Engineering Center sa DCIT Highway Binaog na Dakbayan sa Dipolog. Ang Gloria di Dapitan, di pa balo kamo nga Gloria di Dapitan na ay daghan na kang mga bakong patigay karong sulod sa maong mall nga sab ang Tia Mall, ang Twin Cinema ug ang Tia Supermarket bago lamang gibuksan sulod na sa Gloria di Dapitan. Nasa diya ang Fantasyland dalang tibok pamilya alang sa inyong paglingaw-lingaw sa Fantasyland sa mga bagong rides nila ug ang world-class presentation ug ingon masab ang inato lang dito na sa Dapitan Aquamarine Park o Dampa alang sa lamiang mga seafoods diya sa Lakbayan sa Dapitan. Di palagi kini gidumala ni kanhi First District Congressman Romeo Nonong Halososa. Ato sa pasalamatan ang mga radio station sa RMN Radyo mo nationwide, RMN Dipolog 981 DXDR of 94.1 IFM mo nagdala sa tingog sa kabihan sa Dipolog o itong live stream mo sa makita sa tibuok kalibutan pinagi na sa internet. Balik sa kabihan. Okay, thank you so much Edgar. Atong nakaungo nga pangutana to bago ni Julius o ni Ma'am Lourdes bahin sa Endo o epektibo ba kani unsay mahitabo sa itong mga negosyo, di ba may mga tuali, atong mga trabahante, unsay mahitabo pod, di ba may matikwang o matukhang o sa pulis pa. So, kuan kay ni siya, this is a very crucial issue kay mag-determine siya sa kaugmaon sa atong nasod kay kinahanglan magita ng business, no? So, yes, Ma'am Lourdes. Okay. Ani na siya nahitabo, Ma'am Dit, kay doon na lagi marching order from the Secretary base po sa order po sa atong president nga undangon na ning Indo-Indo. That's why ang dole karon og ang PDEA og ang PNP nagtukhang sa mga namaligya og na illegal drugs og nagkuan sa nagamit anang mga illegal drugs. Ang dole pod nagtukhang pod mi sa mga nagtuktok og hangyo pod sa mga employer nga kun mahimo undangon or irregularize na ang mga workers until 2017. Mao nga kami nagtukhang mi nga kun mahimo voluntary sila nga mo sanong nga i-regularize ang mga empleyado bisan og staggered nila until 2017. Kay lisod baya pod, in fact usa sa mga nagmulo ani nga employer, no, usa sa mga employers nga nagmulo kining KCC sa Zamboanga. Kay major employer gyud na sa Zamboanga City karon. While naka-provide sila employment for pila ni ka-thousand, mga 3,000 sales ladies and other kuan pa siguro, here comes marching order nga iundangon na ang Indo. Nya considering nga ang KCC nag-outsource og mga empleyado na murag na dismaya sila while ni-respond sila sa panginahanglan og employment na sigmuyo sila karon nga mao ni ang present nga unsa ni order nga i-regularize kay daghan kayo ang ilahang mga empleyado karon nga gi-outsource. Pero ang kuan mo karon, ang kuan sa dole nga voluntary ang pag-comply sa circular nga undangon ng Indo kay we are given until 2017. 2017 is just around the corner. December 4 na karon. January is 2017 na dayon. Ma'am. Until December 2017. Okay. Julius, nga naman nga mag-clash man yun ang DTI o ang DOLE. Monitor magutaan eh. Ang DOLE, si Secretary Silvestre Villo III, maingon siya na ato na ning implement ning kuan kanang ENDO. Ana, ang DTI kay
murag mo sukuhay man gud siya nga dili kay ang layas ni atong mga businesses diri, mga major nga businesses diri sa atong nasod. So unsa may win-win solution anay niya nga para naroy mga businessmen, mga investors, mga dagko nga mo kuan diri mo negosyo, at the same time maka kuan po og employment sa ato ang mga katawhan. Jules, a penny for your thoughts. A penny for my thoughts. Dili ni akong thought sa stand ni siya sa DTI. Ang Department of Trade and Industry consistent yun na sa una pa. Panahon nga nangampanya si Duterte, usaw gina siya manggod i-promise endo o daghang ni butar. Okay. So daghang ni butar. Galabad ang ulo atong kuan nga unsaon man to because sa una naman gyud gi-consider man gyud pud kanang ang DTI man gyud maglantaw cost of doing business. So ang labor component very material gyud na siya sa pag-operate og business. Ug nakita gina sa una nga kung mag-regular daghang ma-discourage nga mosulod. So mao nang naay mga balaod nga banda microbusiness para pang engganyo nga ingon ana. Mag-attract og investors, maghatag income tax holidays, daghan ba mga insentibo nga ihatag nga para man lang pod mabawi-bawi po ng ilaingon nga kuan sa para pod sa labor cost. Karon pag-implement na dayon atong gipa-estudyuhan na dayon ni Dole Secretary Silvestre Bello, sige po ni hatag og pronouncements po ni among Secretary si Ramon Lopez kay duulon man gud siya sa mga negosyante. Pero pareho mi sa Department of Labor and Employment og mandato to solve the unemployment problem. Bottom line actually is to solve poverty. So para ma-solve ang poverty, ang kuan naapoy dapat maka-employ ta, no, katong atong gitawag og sa labor sector. Ato ang dapat daghanog oportunidad nga makahatag og trabaho. So sa DTI usa lang na dili man gyud pod nga kuano nga ang sa DTI is nahauyon gihapon sila sa Department of Labor nga hinay-hinay, no, kay kanang nakatus year 2017 nga timetable nagka-follow pod ana pero naagi sila ingon nga dili nato i-abrupt. On the other hand, ang DTI pod nagaengganyo nga if you don't want to work then be an entrepreneur. Ani lamang ko ni solusyon kung mag-entrepreneur tanan, di wala po'y labad po sa ulo, no? Wala po kali kapital po gani. So mao na nga kuan naapata karon sa stage, no? Kay ato pong naso po taghan kay tong factors i-consider nga kung mag-endo i-end na siya mga wala ang investor. So tuyok po no nga nag-divest na ay unemployment balik. So kuno mura bitag tuyok lang cycle, sige pag negosyo lang mo ayaw sa lang pag minimum wage, ayaw sa lang pag regular basta naa. So hinay-hinay tuyok na tanan. Mao na siya sa side sa DTI nga mangita ta ma-harmonize unsay mga palisiya. So trabaho na sa kabinete. Ayaw palihog automatic paminaw na to karong mga suking tigpaminaw sa DXDR. Ayaw niyo sipati ng opisina sa DTI, tapad sa pulis ug opisina sa DOLE na adapit diha sa DBP. Kay kami nag-implementa rami sa palisiya diha sa kahitasan. Ang ato lang pug sabto ngano po na usay masayo po na tighimog policy sa taas-taas. Kay ila po na consider katong mga establishments nga tuwa sa NCR nga dili applicable diri sa atoa. Pareha sa katong while nag-commercials tano na nakadiscuss ni diri ni Ma'am Lourdes nga unsay sa Zamboanga dili na siya applicable dili, medyo okay ra sa Dipolog pero sa mga tigpaminaw natong nasa Sindangan Maliloy dili po na ingon ana. Maay ganitong na-mention ni Ma'am Lourdes no kanang ingon nga sa KCC. Ako lang pong sakyan ang pag-analisar. Pagsulod sa KCC Mall sa Zamboanga sa labor nga component, daghan siyang na-empleyo. Dito ta sa konsumante, na barato ang mga presyo sa mga palaliton. First time in the history sa DTI Region 9 nga ang mga business establishments nagpatawag kay nagproblema sila kay pagsulod sa KCC ang ilaang mga establishments wala no patronize ka nagtapok sa KCC hastang mga merkado.
kay barato ang isda, barato ang karne, wala ko nag-endorse, no? Actually, this really happened. Nga, kay direct naman ang KCC mo ato sa dagat. So, mabarato, wala na middleman. So, kinsa may naka-benefit ato? The consumer. So, kung mutanaw ta sa tibok katilingban, na ay KCC nga, wala siya nag-regularize, pero daghang na benefits because of that. Karon, kung ikuan yun, i-mandatory nga kinahanglang, ma-regular tanan, so mataas ang cost of doing business, asa man na ipatong sa presyo nga palaliton. Kinsa naman po'y ma-disadvantage ang kinatibuk-an nga consumer sector. So kung magkuan ta aning mga butang, mag-discuss bata-baan ni, mao ni gilantaw sa DTI nga, if you do this, unsabay impact. Dapat na agyo isakripisyo gamay. So para matawag nato kato imong sutidit nga win-win, hinay-hinay nga pag-comply sa regularization, kanunay, and magsunod sa programa sa Department of Labor, DTI uban ba productivity. Kung naatay kung productive tanan, later on makahatag ramang gyud po na og sakto puti mubahin wa ba po dagway employer karon na nga inahanay gyud kasakim sa profit, no? Ang akto na lantaw karon socially responsible ang employers, but nagkataon lang nga naapat na sa panahon nga mo banat pa sila para ma-strengthen nila yung negosyo, ibalik ra po na nila sa ilang mga employees ug sa eventually mahatag po na sa mga consumer katong nagpatronize sa ilang mga produkto o mga serbisyo. Okay, yes, Edgar. Joel, would you believe nga ang DTI was part of this law before it became a balaod to be implemented? Kay di man siguro po ang balaod na magama instantly nga agama lang ta kay magalaod. Tingali gitulan sad na nag-convene po siguro ang mga line agencies hangtod nga ni came out niya mao nga Apil man gyud ang sa DTI sige no pag-formulate ang mga balaod nga kuan. So katulang kana lang siguro usahay sa mga statements sa atong mga officials no nga dili bitaw i-qualify murag maghatag tag misinformation to the public nga pagsulti sa presidente nga kuan na wala nay endo o dayon to di ba kung makabantay kita sa atong headlines nga lately lang nga Silvestre Bello ng Dole kanang murag daw ni change ni unsa toy term nila kanang bitaw murag ni urong sulong. So actually no dapat manggod careful ta sa paghatag statement nga di ta magpaasa sa mga lain-lain nga sektor. Okay, thank you so much. Ari ko ni Ma'am Lourdes na po. Local application ta ma'am, kaya naabot naman tag KCC sa Zamboanga, dili man ni siya commercial. Pero local application ta. Maabri na po ang McDonald's diri sa ato ang lugar. Siyempre, additional employment, business activity, napay City Mall sa SM, diha sa sa Santa Filomena. Okay. Uban pa, no? So, dili ba pwede nga pag sugod na sa negosyo nga mo open na diri sa ato ang lugar nga i-regulate i-implement na diretso kanang endo kanang mga inana bitaw nga mga programa sa DOLE kay nag-start ko sila mga bago bang musulod diri sa to like kana establish mo kay na McDo. How about i-implement diretso na nga wala na sila yung job order diha ana kinahanglan nga irregular na na diretso ha kanang pag-hire ninyo ha kay haron na food dili na magsunod sa problema ra gihapon kay nanagay bagong balaod so dapat nga mo kuan po siya subay po siya sa balaod kay natunong na gud siya ng mga panahona. Okay. Katong musugod mo establish pa og negosyo kay wala naman roy registration and renewal of manpower services, wala na gyoy kuan outsourcing except katong mga janitorial o ang security guards kana na gyud. So katong bag-ong mutukod wala na outsourcing. So bali ma'am ato lang
ato lang clarify nga musubay na gina sila sa bag-ong balaod. Kay bag-o man po sila ni sulod. Especially so nga mga dagko na sila mga negosyo na. Okay, Established backright po na. na ako. Yes, Ang Jules. pagpa-clarify. Ang ato manggong muragi giset nga example McDonald's. So naamang ko na yung management nga team, naapoy crew nga kabalo ka estudyante. Also ato ang Mga karon, part-time, no, no? Part-time workers. meaning ang mo comply katulad yun sa mga regular na employees. And sa ako ang nahibalaan po, no, by the way, no, dili po ni siya commercial, mag-open man sila December 8 diri sa Dipolog, no, ang McDonald's. So kanang kasagara makita nato nga daghan mga kuha na sila sa crew, dili part-time na sila. So ako pangutana, when you say part-time, dili gid siya dili siya qualified na endo-endo. Dili na sila kay usually ang ilang ginahire mga estudyante, di ba? Part-time job na sa mga estudyante, so wala gyud outsourcing ana, wala di na moagi og agency ng ilang mga part-time. Wala na kanang tanan. Ngayon ma'am, curious na po ko. Tapos na yung overtime pay? Dapat ang kasinan niya. Of course, naa gyud. Kung motrabaho sila more than 8 hours, overtime the employer is bound to pay that overtime pay. Kay regular or normal working hours is only 8 hours are good. So more than that, kinahanglan bayaran gid sila og overtime pay. Kay usahay mag-wonder magunta nga labi na kay gaapa sa Christmas season ana ba rin ang mag-shifting po na sila Yes, daghan yes. sila okay kay ating alam mo ta usahay Kay mao na nakita sa atong sa mga LLCO in the course sa ilang assessment nga more than 8 hours, uban maabot nag 10 hours, uban 12 hours. So maotoy kasagaran nga deficiencies nga nakita. So unsaon man nato na nga para nga dili sila makabayad og overtime pay. Kuan sila, i-shifting ang ilahang oras. Anda kana tama pero wala. okay yes unsa kanini ang kuan kanini ang mga bag-ong mga negosyo nga mosulod diri Kompanya ko. minimum wage na gid pud na sila. Anda na ako. Mao lagi na walay dili daghan ang wala gyud nag-follow sa minimum wage law. Mo na ang mga tambak nga mga cases karon sa nakita sa atong LLCO kanang mga Kompanya. deficiencies on minimum wage law. Expected na kining kami nga mga dagkong businesses like mga bagong malls in Pero ang Dipolog City. McDonald's, It's the same problem na itong makita sooner or later. ambot lang ka no kay ang McDonald's nagsunod gyud na sila kay sa franchisee franchise man siguro ni dire gina-monitor na sa ilahang oo nga dapat kuan gyud sila pareha sa kining Greenwich kining sa Libby. Although hourly rate lang na sila pero nagsunod gyud na sila og minimum wage rate. Naiparehas unya sa KCC kining dako po nga mula dali kini City Mall. Oh, mo dili pa pula og daghang empleyado po dako magi po ng mula. So kuan na sila musugod kinahanglan wala na gyud na sila yung manpower or i-outsource nga mga workers kay kuan na karon nga walay outsourcing. Nya kay palitan po malang Ginoo katong Petra Cement ito ng Engineer Gilbert Cruz. Ang hinahanglan ito mga empleyado po no ma-operate na to. Minimum wage gina sila kaya lang Of course, manufacturing na sila. Oo. And Dapat then lang aside po- from that, ang aspect ana mo ay usap pa nga i-regulate na to. Unsa? Occupational safety and health. Okay, yes. So, importante na. Kaya simba ko lang, doon natin mga buildings rin gipangkuhan. Ang taon, loy kitong construction workers na hulog. Dahil pagkuman, wala matabang eh. Ana, bitaw? Unsay mga benefits po sa mga empleyado. Mga taon na po ko, ma'am. Kana na ang palitan itong mga tindira nga, mga si Ma'am Lyra nga, pang interview, tinuod ba nga, nagsunod sa minimum wage, kay lagi na ang 2 ka buok payroll, di ay, ana. Kanang, dili na pwede nga, maaghat na ang mga empleyado nga mo form into co-ops or isa union or diba kay murag pag ana ko dayon nga mapin mo union negative dayon ba ana nga although ang ilang ato nga kuan una nga mo porma sila ang organization to protect themselves sa ilang mga rights and privileges
Pero ang mga employer ato nga ni-appeal na siya og kuan ay fire out na to una kay asin og ma-appeal tayo makaso ni ana-ana. So Ma'am Lourdes, Usa sa mga basic rights na sa mga employees, sa mga trabahante nga mo organize or mo join og union. Pero usahay good wala kulang sila kahibalo bahin ang unionism mo na nga wala kaayo na kuan ang unionism diri sa atoa. Ang doon nala union nato diri ang pantalan ug ang RTMI. Mostly gumam sa mga kaso, experience na nila mga union. Once nga, musod ang union, magubot maging ang kumpanya. Wala, So, usahay. kay mo, di man, magsulod magutong mga labor organizations from the ano man nga outside. negative man na basta yung union negative man yun ang dating niya. Mingon nga musulod ang labor organization. Tagaduli gyapon sila kabalo gyapon sila kun sa mga kwan saon ana pagsitel. So wala na sila nga gidid-an nga mo organize, mo join og union. Kay usa man na sa mga basic rights nila. Pero usagod nga basta dunay union, kasagaran diha nga mga empleyado nga na or gitawag na to sa mga unionized establishment. Ang mga union or mga organizers or kanang mga unions ilag yun ng paningkamutan nga mahatag sa mga empleyado more than or above the benefit provided by the labor code. Oo. Nya kay usahay dili man gani mohatag og minimum wage mao na ilang ginapangita di ba sa mga unionized establishment more than ang mga benefits and salaries and wages nga ipahatag sa mga kuan. Mao na usa sa mga demand sa mga union leaders nga kung mahimo more than the minimum ang mahatag sa mga empleyado. Dayon ginapos atong portion sa atong kapihan sa Dipolog mo ni ako pagutana medyo. Unsa may relation sa National Labor Relations Commission NLRC o sa Department of Labor and Employment. Kay usahay good magkatibulakan ang mga trabahante og mangita og asa man ko ini mo adto nga mo reklamo. Dahil dili dito concern sa DOLE or concern ba to sa NLRC rin asa pud sila mo sangat sa ilang mga reklamo nga mo sulod pod sa DOLE or sa NLRC. Kaya naman ko naglibog-libog ako gani ug ko kabalo nga ang NLRC is that an attached agency of DOLE. Kamo ba ang nag-regulate pod ani under ba ni sa inyo or separate ni siya nga agency? Ang NLRC is part of the family of DOLE, no? Moray usa na sa mao na ang korte sa DOLE. Katong mga cases nga katong labi na ng illegal dismissal, illegal termination, mao na ang jurisdiction ana ang NLRC. Kining interpretation and implementation of provisions of the CBA, NLRC gyud na siya. Dili na sa DOLE, NLRC na siya. Interpretation and implementation of the provision of the CBA, kanang CBA bitaw. Oo. Nya wala gi-implement. Dili mao ang pagka-implement sa provision. NLRC ang dunay jurisdiction ana. Most of the time, ma'am, kalang NLRC will come in when the formal complaint has been filed, di ba? Maraming anak. Kaya doon naman gud may gitawag og kanang entire sa DOLE family, ug kinsay kay gitawag na to og single entry approach or SENA nga asa sila ni dool kay usahay na ay mga kaso sa mga OFW katong wala ni kitagaan sa ilang sweldo. NLRC man nga jurisdiction. Ug first nga panalitan labi na sa mga opisina sa mga DOLE, mga provincial offices bitaw kay walay OWA, walay NLRC, walay NCMB, walay POA. Usually dito na modagan sa DOLE for request for assistance. Pero og magkaso na gyud na kay assistance man to. If ever nga dili to ma-resolve, ihatag na nato sa mga offices nga doon na jurisdiction. Last question, ma'am. Kana na ang mang-recruit nga dili day agency nga matog mga OFW kunuhay nga tao, mga domestic helper, pangita pangayuan og mga down payment kay mao ni man labi na sa mga kabarangayan sa mga kalungsuran kay do na may nanghitabo ani nga mga nangailad pud in taon sa may ilang buhaton og na inyo ba na inform ni mga barangay labi na sa mga lagyo nga kalungsuran nga dili pataka og
entertain o kinsa na mga tao diha nga nang recruit kinahanglan nga subayon gyud bisan pa og nang recruit nga tuwa ay punta ras Manila kay DH or abroad ba kay human trafficking naman ni siya mahulog di ba da ba ni ang mga kaso diri sa atong Zamboanga del Norte ma'am Illegal recruitment murag wala na tay mga kaso karon nga na sangat sa ato ang opisina kay usaan na siguro intensify nato ang advocacy on illegal recruitment through our peso kay kada munisipyo na atay mga peso office so ug dunay mang recruit dunay may nadunggan nilang nag-recruit kay kuan dalhon sa Malaysia dalhon sa kuan Dubai dalhon sa kuan ang among advice ana nila mo refer mo sa peso kay na ang peso nato do na po na sila'y mga information nga labi na sa mga list of recruitment agencies nga mga licensed recruitment agencies unya kuan pa ba ang ilahang lisensya effective pa ba wala pa ba na expire mo na nga wala na kaayoy gawas atong uban nga gusto gyud nga magpa ano bang willing victim nga kay balo sila nga kanang house to house recruitment so klaro na gyud na nga illegal unya nakahatag na aya pa mo reklamo pero karon murag maulaw na siguro wala na mo pa Last question ako. Ma'am, nakalagan ang atong mga recruitment agency karon sa Polo makita nato nag-sprout ang mga recruitment agency. Are they all registered with the DOLE? yes kaning nag-exist nato karon diri naa na sila existing Wala. or valid O sa license frequency sa pagmonitor na to, ma'am, kung wala pa ba na-expire ilang mga recruitment ang POAA naghatag na sila regular nga update sa mga agencies nga dunay branch diri sa ato Apply lang pangutang na pasot. Ngano daw dili kabutang og field office ang POAA din sa ato. kulang gid sila og tawo in fact sa regional office duha ra ka staff oo child labors naana diri sa ato ang Zamboanga del Norte last question Ma'am Lyra child labors Actually, ma'am, diri naa pa. Dili nato ma-deny nga naa. Pero, kana laging giingon nato nga, di man nato makita ka usually sa informal sector manggod ang anod. Wala sa formal sector. Pero nasa informal sector. Kato ang lisod, unsa na, lisod ma-monitor, lisod makit-an. Kay syempre, abinimog ni uban lang, di ay ito manrabaho. So that's the reason why ang amo ang advocacy pirmi mga tudjud mi sa barangay for them na sila mismo ang mo advocate pud sa ato ang anti-child labor campaign sa ilahang mga barangay mismo. Actually ma'am, so far naay musulti, naay nakit-an pero dili pud ingon kang daghan kaayo. Naaray from time to time kay nanginahanglan or it's kanang walay unsa na walay klase pero dili jud ta ka deny nga wala na ajud diri sa ato business establishment not sa ano ma'am like I mentioned ganiha dili sa formal sector sa mga informal sectors na sa agri diha sa atong mga seaside kay duol lagi sa dagat kana. Okay, so wala na gitoy panahon. Daghang kay salamat sa inyong pagsanong sa among imbitasyon. Aron nakahisgot-hisgot kita diri sa mga tungod sa mga empleyado, sa mga negosyo, uban pa alang sa kalambuan natong tanan. So mga kita parting words and statements gikan sa itong mga bisita karong butaga. Mao na ta sa ato ang CPA panelist nga nasa hot seat karon gikan sa Department of Trade and Industry. Mr. Julio Salaveria, please. Sa mga nagpaminaw labi na katuman sa lagyo nga dapit no nga maabot din ining RMND XDR. Ang ato nakita na dunggan karong adlaw kana bang paghatag ninyo og larawan sa inyo ang oportunidad nga mangempleyo diri sa syudad ba sa Dipolog. So atong makita no nga gamay lang pa ang naikahigayunan o kung naaman gani na sa gisulti ni Ma'am Lourdes diri dili pagid kaayo na siya nag-comply sa minimum wage. So usahay ka ng panahon sa January mao makita natong manarbaho, manglugsong, manglarga hunahuna at timbang-timbangan ninyo ang inyong kapanginabuhian. Angay ba mo nga moari diri sa mga kasyudaran para manarbaho and then murisgoan ang atong giingon nga non-compliant establishments. So mao nang mapasalamaton ta diri sa taga Department of Labor and Employment nga
naghatag pud nato og kanabang paglaom nga hinay-hinay na nga gi-address ang kontraktualisasyon. On the other hand, gisulti pod nga atong sabton nga dili tanan maka-comply kay ang uban nga mga negosyante maglisod pod og tukod kung mag-follow sila ato. So atong timbang-timbangon, no, kay na kapanginabuhian man ni atong gihisgutan karong buntaga nga kung mo larga ko diha sa Dipolog sa syudad unsa bay naa didto. Basta careful lang kita like sa gisulti ganina, no, nga dita dapat magpabiktima mga illegal nga mga recruiter o kanang uban pa. Naalam ko istorya gamay nga kami nga naa diri sa gobyerno nagtabang, no, although lain-lain mi og mga stance sa usa ka issue pero amo ata ng pagtabang. Na-mention na nako itong naikausa nga sa DTI na namaligya og saging nga tinuhog bata. Natunong po ditong nagbisita dito si Ma'am Lourdes nga interview niya sa issue magun nga child labor nga ngano na maligya man ka nga siya then ni absent asam day mo mama nang laba. So makita ni kabalo ba imong mama nga ginadili ng kuan. So ang bata po nagsulti siya, honest lang po siya, outright gitagaan og starter kit sa Department of Labor and Employment. So naani mga serbisyo dili ta magbagut-but aning sa mga kakulangon namo sa limitasyon sa mga ahensya sa gobyerno, pero anaa kami sa pagtabang ninyo pag-provide og employment, stable employment, pag-provide og mga kahigayunan sa pagnegosyo para mapalambo po nato atong katilingban. Kani si Julius Salaveria nagsulti nga pasensya nga late ko tungod sa ulan. God bless sa mga tanang nagpaminaw. Thank you so much, Jules. Ikan sa Department of Trade and Industry. Arita ka, Ma'am Lyra Paulino, please. Sa amo lang pod, no, for the workers, syempre ang gatanaw jud mi sa inyong kahimtan kay naay mo ingon nga kana dole wala dili jud na pro employer na dili both employer syempre kung wala employer asa pa man kamo trabaho. So ang amo is kita na pud namo na dili mo sira muragi nahutdan akong Bisaya dili masarado ag tindahan pero at the same time gitanaw pud namo na naapoy tama nga benepisyo ang mga worker. Ang amo lang is kung muduol mo mas nindot kay lisod man gud mo tabang kung wala poy mo angkon di ba mo ingon sila magsulti mig anonymous mo ato baya pud mi sa ato ang mga establishment kung tinuod ba ni pero kung wala poy mo amin wala pud mi mahimo kay syempre dili po ta gusto maingon nga hearsay ra pod sa ano lang og kanang ato ang mga giingon nga daghan natang natabangan ang problema lang paunsaon ninyo pagsulti sa tinuod kung isog jud mo mas nindot nga isulti jud ninyo aron ang pagtabang mas dali. Og ang tanang sa mga child laborers pud ma'am, no, ang amo lang pod again nag-advocate mi nga kanang sa mga ang uban man gud mga hadlok ang ubang mga barangay. So ang amo lang is naami tabang wala mi niadto sa mga barangay mo ingon nga naatay child labor advocacy pang ihuli panghadlok. Ang amo is nanulod mi aron matabangan ang ato ang mga child laborers or mga at-risk nga mga child laborers. Kana pod ang ato ang ayaw kahadlok og ang mga employer. Usually mahadlok sa amoa mga labor law compliance officers nangahadlok na nako naa pod ang dole nanulod na pod problema na pod. Actually gaya ng sabi namin ganiha developmental na ang labor ang Department of Labor and Employment. So tan-awon nato unsa bay problema kung pwede tang mo-cooperate walay mas nindot pero at least magtinabangay ta paunsaon masulbad ang ato ang mga problema sa mga wages. So Lyra Paulino po, again Senior Leo sa and Labor Law Compliance Officer sa DOLE. Thank you. Okay, thank you so much, Ma'am Lyra. Klaro ka ito. And last but not the least, ang atong Provincial Director sa DOLE, sa Buanga del Norte, si Ma'am Lourdes Amores, please. Isip panapos nga nga statement, nag-remind ko sa ato ang mga employers nga December na dapat maghatag na ta og 13-month pay
And we will be requiring your report not later than 24 or not later than end of this year sa inyong report of compliance sa payment of 13-month pay. And then, katupong giingon ganihan ni Sir Julius nga ang DOLE, ang DTI is just around the corner. Ang among ginatanaw, dili lang kay ang empleyado sa mga formal economy but also in the informal sector. Ang DOLE maghatag og mga financial assistance para makahimo mo og negosyo or ginagmay nga panginabuhi or livelihood. Ug doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y gustong mahibaw-an or ninginahanglan mo assistance, labi natong sa informal sector, pwede mo mobisita sa atong office, mobisita sa atong peso office, labi na katong sa mga kalungsuran, pag pangutana mo og unsay mga programa sa DOLE nga inyong ma-applyan diha sa mga peso office. Labi na katong lagyo na nga dili mo lisod na makaari mo diri sa Dipolog City considering nga layo na mo gasto pa mo pamasahe na ay atong mga peso managers kada munisipyo pangutana lang mo ang asa ang peso office pangutana og unsay mga programa og serbisyo nga ginapahigayon sa DOLE nga pwede ninyo i-apply lang diha sa peso office sa mga munisipyo. Daghang salamat ug advance Merry Christmas to everyone. Thank you so much, no, Ma'am Lourdes Amores, si Ma'am Lyra Paulino, o si Sir Julius Salaveria sa DTI. Edgar Saronda, please, and then Julius Edgar, sige ka. Okay, mala sa dili pa no ang hingpit nga panabilit ato nang paybalo mosulubong paybalo amo ning Lola. Paybalo sa mga kaparintihan o kagalaan nga si Lola Waning o Lola Juanita Waning Inda Byuda di Gumulon namatay nitong Nobyembre 25. Ang haya tuadto sa Sipakong sa Luyong, mag-abot-abot niya ta dito Sipakong sa Luyong. Unya ang lubong karong Miyerkules pohon. Pitsa 7 sa Disyembre dito sa lungsod sa Manukan alauna sa Parish Church no ang misa. So paybalo mga kapatid kagalaan sa tong sugyo ni Juanita Waning Inda Byuda di Gumulon. Di Lola Waning ipanaw na nabinta ka na edad ani po taon no. Ni Lola Waning. So, ipahulay na gitawon si Lola o makita-kita nga pa dito. Alamay o sa lubong, ang lubong December 7 na 2016. Alauna dito sa Manukan, lungsod sa Manukan itong lalawigan. O niya, ito na kong pasalamat sa atong mga tinagyanan sa Department of Labor sa ato lining nahayagan. Ito, mga importanteng pangutana yung paabot labi na sa atong sektor sa mga mamumuo. Labi na itong last na pronouncement ni Ma'am Lourdes nga ang 13-month pay kasi namakpak ato siguro itong kabungog itong pakpak kaya Disyembre na gol kanang Disyembre. So the reward atong hibawaan gikan sa mga Pilipino of course atong kauban rin naghimo ni convert ni og atong resource person karong butaga pero ingani man ni si Julius ingani ni siya always prepared din siya din mo ay Google balon gawa sa balon nga biko gawa sa to biko gawa sa to Disyembre magudong na padong dungog nagpadong na biko pansit ikaw pansit okay Disyembre man okay so dahil salamat sa itong mga suking paminaw. Thank you very much. Happy Sunday. Okay, thank you so much, Edgar Saronda, si Julius Salaveria, si Ma'am Lyra Paulino, yung man si Ma'am Lourdes Amores sa ato ang Department of Labor and Employment. Pahibalo lang ko kadyot, ay tamo exit, no? Next Sunday, atong bisita, confirm na 2 Sundays, 2 weeks ago pa na, atong bisita karong Domingo, taga Dapitan City. So, City Tourism Officer, Apple Marie Agulong, dayon si City Administrator Wilbert Magallanes, and of course, City Councilor Alimarlo Dagpin. So, sila, bahay na punta sa Dapitan City. May ato ang hisgutan diri karong Domingo pohon. Kaya December 25 na amantay kapihan sa Dipolog mo po na itong Christmas party. Human sa itong kapihan sa Dipolog, Christmas party dahil ta dire. Ma'am, ari mo diri. Ato ba baloha kay first time po ni nga sige ta pang-interview o mga newsmakers the whole year round, pila na katuig. This time around, ang atong interviewon ang mga taga-media mismo. Mga media personalities. Kay lalain mga trabaho, kay lain istasyon, no? Wala tayo pamulitika diri. Objective ta, atong discussion diri, independent ang kapihan sa Dipolog. Ni-confirm na to si
Carmelita Mel Lobaton, ang manager sa Energy FM. Dayon ni-confirm nato si Daina Distro, ang news reporter sa ABS-CBN. Ni-confirm nato si Marby Libres, ang news editor sa DXDR. Ni-confirm nato si Hope Harapan sa ZNUC President, silang Nick Carbonell Maroy o si Michelle Bala sa DXFL, si Ray Garcia sa Mindanao Observer, tapos si Winnie Montaliana sa DXAA. So, mauna ato mga bisita sa ato ang Christmas edition sa Kapihan sa Dipolog, December 25 pohon, and then of course, kay si Assistant City Information Officer Pinky Rabino, appeal pod nga ni confirm. So, bibo ta, no, mga taga-media, ato interviewon, o unsa po ilang mga trabaho, dayon, unsa po yung mga bibo ni issues of the day, no? Basta dili lang mabiki mga intriga o uban pa. So muna atong Christmas party dayon paghuman sa atong Kapihan sa Dipolog. To God be all the glory. Daghang salamat sa atong labaw nga makagagahom nga may naghatag kanunay nato sa atong kinabuhi, sa atong panahon, sa oportunidad nga magkauban kitang tanan matag Domingo sa atong Kapihan sa Dipolog dinhi sa function room Camila Hotel 2 ning Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat nga to ka Silbert Adriatico Dumbriano nga may nagdala sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Uploaded ta sa YouTube matag simana nga tanan. Daghang kay salamat, click lang ang Kapihan sa Dipolog sa YouTube, and then of course sa atong simultaneous broadcast sa RMN, DXDR and IFM ngadto kang Tax Ilumba dito sa estasyon si Danny Luod sa atong broadcast station sa RMN DXDR sa ngalan sa atong station manager nga si Mr. Edgar Dagomo. Kini si Edith Pahintito mong inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Mayingon kaninyo, happy Sunday, God bless us all. Studio, take it away.